Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Chapter 871, Give You a Baby. Nang makita ang pananabik ni Jingzi, labis ding natuwa si Emperor An. Tinulungan ni Jingzi si Emperor An kaya hindi alam ni Emperor An kung paano siya gagantimpalaan kaya naramdaman niyang patas ito. Kahit si Andy ay naramdaman na kahit anong gawin niya ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa ginawa niya sa sarili niya. Ginawa niya ang kanyang sarili na walang kamatayan, ginawang tanyag ang kanyang sarili sa kasaysayan, at naging pinakadakila at pinakanaliwanagang monarko sa kasaysayan ng Angwo. Nadama ni Emperor An na wala na siyang dapat bayaran, kaya maaari lamang niyang makuha ang gintong medalya para sa kaligtasan sa kamatayan. Buti na lang at gustong-gusto niya ito. Sa ganitong paraan, mas komportable si Andy. Narito ang walang kamatayang gintong medalya para sa iyo. Inabot ni Andy ang token. Kamahalan, sa pagkakaalam ko, itong gintong medalya ng kaligtasan sa kamatayan ay hindi kailanman naibigay sa sinuman mula nang itatag ang People's Republic of China. Gaano ako kabait at kakayahan upang makayanan ang karangalang ito? Mahinhin na sabi ni Jingzi. Kung sasabihin kong kaya ko, kaya mo. Hindi ba sinabi mo na sinanay mo ang iyong panloob na lakas para protektahan ang iyong sarili? Kung ubusin mo ang iyong panloob na lakas para sa akin, pagkatapos ay bibigyan kita ng walang kamatayang gintong medalya, kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa proteksyon sa sarili. Halika na. Sabi ni Andy sabay wave ng kamay. Kamahalan, hindi ba ito masama? Ngumiti si Jingzi na may ngiti sa kanyang mukha at sinabing masama ito, ngunit iniunat na niya ang kanyang kamay upang kunin ang walang kamatayang gintong medalya at hindi niya ito maibaba. Andy. Bagamat napakawalan siya ng ugali ni Jingzi, ito ay naaayon sa kanyang karaniwang estilo. Kung talagang mapagpakumbaba siya, hindi sanay si Andy. At nang makitang nagustuhan niya ang walang kamatayang gintong medalya, gumaan ang pakiramdam ni Andy. Huminga ka. Really decided. Aalis ka ba bukas? Tumango si Jingzi, nagpa siya, kamahalan. At inayos ko na ang opisina ng pahayagan kahapon. Ang kwento ng Red Chamber ay isinari serial pa rin, kaya hindi mag-aalala ang pahayagan na walang magbabasa nito. Hayaan mo na lang ang aking pangalawang kapatid na babae na pumunta at bantayan ito pagdating ng panahon. Napaisip si Andy at tumango bilang pagsang-ayon. Naisip niyang muli na si Yu Xiangrong ang namamahala sa kwento ng Red Mansion, at sa huling pagkakataong umalis si Jingzi, si Zhou Xining ay nanunood sa opisina ng pahayagan, at ang pamamahagi ng pahayagan ay pinamamahalaan ni Zhang Xiaoyu mula sa Wenxiangju. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, ang pahayagan na ito ay talagang kailangang pangalanan na Jing. Either siya ang namamahala o ang babae niya ang namamahala. Ngunit hindi kailanman sinadya ni Emperor An na mag-alala. Bagaman malakas ang pahayagan, hindi nito kayang banta ang korte ng imperial. Bukod dito, medyo kilala niya si Jingzi. Bukod sa pagiging makulit, gaamon sa pera, at medyo masungit, walang ibang ambisyon ang batang ito. Ito ay sapat na. Gayunpaman, ang kanyang anak na babae ay kanyang babae rin, kaya siya ang dapat na mamahala sa opisina ng pahayagan na ito. Kaya sabi niya, marami sa mga bagong Bohol bachelor na na-recruit ng dyaryo ay galing sa mga kilalang pamilya. Hindi maiiwasan na may mga taong hindi sumunod sa disiplina kapag kakapasok pa lang nila sa dyaryo. Lalo na yung mga taong naiwan mo ay mababa ang opisyal na posisyon at wala ka rito. Magiging madali para sa kanila. Manggugulo. Pagkatapos ay nagbago ang paksa, bueno, si Mo Chen ay walang masyadong gagawin sa palasyo. Maaari siyang pumunta sa opisina ng pahayagan upang bantayan siya kapag may oras siya. Maaari din itong magkaroon ng tiyak na epekto sa pagpigil. Napaka-considerate ni Andy. Liangku, ang pagpayag kay Su Mocha na lumahok sa pagpapatakbo ng pahayagan ay hindi lamang magsusulong ng kanyang relasyon sa ibang babae, kundi pati na rin matiyak ang kanyang katayuan sa puso ni Jingzi. Nadama ni Andy na nag-aalala siya sa kanyang anak na babae. Hindi rin nagkaimik si Jingzi. Sa sariling katayuan at reputasyon, sino pa ba ang maglalakas loob na manggulo sa opisina ng pahayagan nang hindi malayo ang pananaw? Ang huling taong nagdulot ng kaguluhan ay si Wu Pin, ang apo ni Wu Xianyong, ang ministro ng digmaan. Sa huli, napaluhod ang buong pamilya Wu, na hindi isang sakuna. Sa ganitong aral na natutunan mula sa nakaraan, sino pa rin ang matigas ang ulo? Masasabi lamang na si Andy ay may sariling maliit na kalkulasyon, at si Jingzi ay nagkunwaring hindi naiintindihan. Kung gayon, salamat sa kamahalan. Ikanaway ni Emperor An ang kanyang kamay nang may kasiyahan at nakangiting sinabi, upang magbukas ng sangay, kailangan mo lamang itong buksan sa 4 na lugar, Jiangling, Kunlun County, Jingxi at Roshao. Ngunit hindi na kailangan ng Jingxi. Maghintay. Pagkatapos ayusin ang mga pangyayari sa Jingxi, madaling magbukas ng sangay doon. Tumango si Jingzi at nagtanong, kamahalan, sa tingin mo saan ang unang hinto? Nag-isip sandali si Emperor An at sinabing, Jiangling. Ay ang Timog. Ang pinakamalaking lungsod, at dahil sa mga pakinabang nito sa lupain at klima,
siksik na daloy ng tubig, at masaganang pagkain, ang Jiangling ay isa ring pinakamayamang lungsod sa Anguo bukod sa Jingzhou. Bilang lupain ng kasaganaan sa timog, ang Jiangling din ang lugar kung saan umunlad ang istilong pampanitikan ni Anguo. Dahil maraming scholar sa Jiangling, ang Jiangling din ang lugar na pinahahalagahan ni Emperor An. Kung mas maraming literati sa isang lugar, mas bukas ang isipan nila at hindi gaanong pumapayag sa disiplina. Sa makatuwiran na itinuring ni Emperor An ang Jiangling bilang pinakamahalagang lugar. Sa oras na ito, ipinaliwanag ni Emperor An, maraming literati sa Jiangling, at ang estilo ng literatura ay nasa tuktok nito, higit pa kaysa sa Jingzhou. Mas mahirap magbukas ng sangay ng pahayagan doon kaysa sa ibang mga lugar, dahil maraming mga paaralan doon, at sila rin ang pinaka-exclusibo. Kung maaari kang magpaputok ng unang putok doon, mas madaling magbukas ng mga sangay sa ibang lugar. Tumango si Jingzi at nakinig sa pagpapatuloy ni Andy. Ang Jiangling ang pinakamalayo mula sa Jingzhou. Mas magiging madali kung pupunta ka muna doon at pagkatapos ay maglalakad pabalik. Gayunpaman, nagmumungkahi lang ako. Ang lahat sa huli ay ikaw ang nagpasya. Tutal, ikaw ang pinakamagaling sa pagbubukas ng branch. Oo, kamahalan. Okay, hindi kita iingatan. Aalis ka bukas. Mas mabuting bumalik ka ng maaga nga pala, huwag mong kalimutang pumunta sa lugar ni Mo Chen bago umalis. Tumango si Jingzi bilang pagsang-ayon at umatras. Palabas. Kahit na walang sinabi si Emperor An, kailangan pa ring hanapin ni Jingzi si Su Mo Chen. Bagamat nagpasya siyang umalis bukas, hindi siya nagkaroon ng oras upang sabihin sa kanyang mga babae. Sa katunayan, sa oras na ito, naiintindihan niya kung bakit pipiliin ni Liu Jinghong o Merong Shi na umalis ng walang palem. Dahil ang pakiramdam ng paghihiwalay ay talagang hindi komportable, kung maaari ay tahimik din siyang umalis para iligtas ang sarili na hindi maranasan muli ang masakit na pakiramdam na iyon. Ngunit hindi niya magawa, natatakot siyang masakal hanggang mamatay ng mga ito. Aalis bukas. Medyo nagulat si Su Mo Chen matapos itong marinig. Oo, ang mga bagay sa sangay ay palaging kailangang gawin, at mas maaga, mas mabuti. Kapag mas maaga itong natapos, mas maaga akong makakabalik. Oo. Sa gulat ni Jingzi, tumango si Su Mo Chen, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay partikular na kalmado, mas mabuting umalis ng maaga, kung hindi, kung mananatili ka pa ng ilang araw, ang pangalawang kapatid na babae at si Xiaoyu ay parehong magiging masaya. Wala raw siyang pakialam, pero may pakialam pa rin siya sa puso niya. Pagkatapos niyang magsalita, ngumiti siya at sinabing, pagbalik mo mula sa labas, matatapos na ang insidenteng Jingxi. Kapag nag-propose ka na ng kasal sa tatay ko, mabibigyan kita ng anak. Kahit seryoso ang pagkakasabi niya ay tahimik pa rin ang mukha niya. Sikat. Dahan-daang hinawakan ni Jingzi ang kanyang ulo, at nagsabi ng maraming personal na salita kay Su Mo Chen, at sa wakas ay sinabi, Mo Chen, lumabas ka sa palasyo kasama ko, tatawagan ko si Xiangrong pauwi mamaya. Ngumiti si Su Mo Chen at umiling, hindi na kailangan, matagal ka na rito, hindi na ako babalik sa iyo, dapat mong ipaubaya ang iyong oras sa kanila. Magkita-kita tayo bukas ng umaga. Kabanata 872, unang pagdating sa Rushao, unang update, mangyaring iboto ako. Paglabas ng palasyo, pumunta muna si Jingzi sa Wenxiangzhou, nagbabalak na kausapin si Zhang Xiaoyu at pagkatapos ay hinayaan siyang bumalik. Nang pumunta siya sa Wenxiangzhou, natuklasan niya na nandoon lahat sina Zhu Xining, Zhang Xiaoyu at Yu Xiangrong. Lumabas na pagkabalik ni Yu Guogong, sinabi niya ang balita tungkol sa pag-alis ni Jingzi bukas, at agad na tumakbo si Yu Xiangrong. Noon lamang nalaman ni Zhu Xining at Zhang Xiaoyu. Pagkatapos, natural na nagkaroon ng panahon ng pag-aatubili at pagtatagal. Ang gabi ay nakakagulat na kalmado, at walang bagyong labanan. Sina Zhu Xining at Zhang Xiaoyu ay nanatili sa tabi ni Jingzi ng malumanay at tahimik, at nagpalipos ng isang magandang gabi. Kinabukasan ay ang palem. Sa ika-9 na araw ng unang buwan ng lunar, maaraw ang panahon at umiihip ang simoy ng hangin. Sa harap ng bahay ni Jing, isang grupo ng mga tao ang nagkukumpulan sa paligid ng isang karwahe, ang siksik ng boses. Tumayo si Jingzi sa tabi ng karwahe, nakikinig sa mga tagubilin ni Zhu Xining. Bagamat si Jingzi ay isa ng opisyal sa ikalawang baitang, sa paningin ni Zhu Xining o ng iba pang kababaihan, siya pa rin ang binata noong una siyang dumating sa Jingzhou. Siya rin ang kanilang lalaki na malapit ng maglakbay ng mahabang panahon, kaya hindi maiiwasan ang sunod-sunod na mga babala, na nagparamdam kay Jingzi na mainit at komportable. Bilang karagdagan kay Zhu Xining, sina Su Mo Chen at Yu Xiangrong ay natural na nasa kanyang tabi, kinakausap siya ng isa-isa, sinasabi lang sa kanya na pangalagaan ang kanyang kalusugan. Tumango rin si Jingzi bilang pagsang-ayon. Kung tungkol kay Zhang Xiaoyu, walang ganoon, dahil nag-impake na rin siya at naghanda na lumabas kasama si Jingzi. Pagkatapos ng lahat, ang mga sangay ng Wenxiangzhou at Zhangja Liquor Shop ay bubuksan kasama ng sangay ng pahayagan. Ito ay isang bagay na ipinangako ni Jingzi sa kanya. Nagulat si Jingzi, sinamahan din ni Su Xiaoxiao si Su Mo Chen. Sa pagkakataong ito, bihirang makipag-away sa kanya si Su Xiaoxiao,
ngunit nakakunot lang ang kanyang mga labi. Pagtingin kay Su Xiaoxiao, halu-halong emosyon ang naramdaman ni Jing Zi. Ang alitan sa pagitan ng pamilya Jing at ng hari ng Jin ay umabot kay Su Jinping, ang panganay na anak ng hari ng Jin, sa pinakamaraming pagkakataon. Si Jing Zi ay walang galit kay Su Xiaoxiao, ngunit nang isipin niya na ang kanyang pamilya ay masisira sa loob ng kalahating taon, nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso. Ang iba tulad ni Yo Sheng at Su Tong ay dumating din upang makita siya, at nagdala ng mga pagbati mula sa maraming mga ministro. Tutal, lahat sila ay nakapasok na sa palasyo ng mga oras na ito, kung hindi ay masikip na ang lugar sa mga tao. Sa pagkakataong ito, bilang karagdagan kay Zhang Xiaoyu at sa mga taong dinala niya mula sa Zhangja Liquor House at Wenxiangju, mayroon ding editor-in-chief ng pahayagan na si Chen Jianan at siyam na ministro. Nagdala rin ang bawat ministro ng isang miyembro. Bilangin ito, may mga 30 tao sa isang biyahe, at mayroong kasing dami ng 8 karwahe. Gayunpaman, dahil sinabi ni Jing Zi kay Chen Jianan at sa iba pa ang tungkol sa kanyang planong magtayo ng branch ilang taon na ang nakakaraan, ang mga taong ito ay naghanda na, kaya nang pumunta si Jing Zi sa korte kahapon, umalis muna sila at tumayo sa harap ni Jing Zi. Nakikita ka sa libu-libong milya ang layo, dapat tayong magpaalam sa huli. Sinundan ng lahat si Jing Zi hanggang sa gate ng lungsod. Dinala ni Jing Zi si Zhang Xiaoyu at sumakay sa karwahe at lumabas ng gate ng kanlurang lungsod sa ilalim ng tingin at pag-aatubili ng lahat. Sa oras na ito, itinaas ni Hanhan ang kanyang latigo at sinabing, magmaneho, at ang paglalakbay para iuwi ang babae at magbukas ng sangay, ay opisyal na nagsimula. Ang karwahe ay tumakbo ng napakabilis, tumatawid sa mga lansangan, dumaan sa tarangkahan ng lungsod, at tumatakbo sa daan patungo sa kanluran. Sa araw na ito, ang presidente ng The Newspaper Company ay sumakay sa kanyang kabayo sa kanluran. Sa araw na ito, nagsaya ang mga dandy boys sa Jingzhou City. Sa araw na ito, lumuhas si Zhu Tangwen at isang grupo ng iba pang mga bata. Sa araw na ito, hindi mabilang na mga batang babae sa Jingzhou City at isang tiyak na ilang magaganda at mabangong babae ang nalungkot. Magiliw na dumating si Jing Zi, habang marahan siyang naglalakad, winuwagayway ang kanyang manggas at inaalis ang mga inaasahan ng napakaraming tao. Paglabas ng Jingzhou, si Jing Zi ay nagtungo sa kanluran. Siyempre, ito ay hindi upang pumunta muli sa Jingxi, ngunit sa Roshao. Tama si Andy. Kung tungkol man sa ekonomiya, humanidad o lokasyong geographical, ang Jiangling ang pinakamahirap na lugar para kay Jing Zi na magbukas ng sangay ng pahayagan sa pagkakataong ito. Sa makatuwid, hanggat ang sangay ng Gangnong ay maaaring maging hit, ito ay maituturing na isang magandang simula, at iba pang mga lugar ay malulutas. Gayunpaman, ito ay pawang sariling opinyon ni Andy. Sa opinyon ni Jing Zi, nasaan man siya, ang kahirapan ay pareho para sa kanya, kaya sinusunod niya ang prinsipyo ng kalapitan at pinili si Roshao ayon sa pinagdaanan sa pagkakataong ito. Dahil kung gusto niyang pumunta sa Jiangling, may dalawang paraan. Ang isa ay ang dumaan sa daluyan ng tubig at sumakay ng bangka hanggang timog sa kahabaan ng Yunling River hanggang Jiangling. Kaya lang, taglamig ngayon, nagyayelo ang panahon, at nagyayalong ilog, kaya hindi angkop sa pamamangka, kaya sa lupa lang kami makakadaan. Kung dadaan ka sa rutang lupa, dapat kang pumunta muna sa kanluran sa direksyon ng Jingxi at pumunta sa Sanchoco. Sa kanluran ay Jingxi, sa hilaga ay Roshao, at sa timog ay Kunlun County at Jiangling. Sa makatuwid, nagpasya si Jing Zi na pumunta sa malapit na Roshao, at matapos ang mga gawain sa Roshao, pumunta siya sa buong timog sa Kunlun County, at pagkatapos ay sa Jiangling sa huling hintuan. Kapag natapos na ang mga gawain sa Jiangling, malamang na matuno ang yelo at nyebe at mamumulaklak ang mga bulaklak sa tagsibol. Sa oras na iyon, maaari kang sumakay ng bangka sa hilaga at bumalik sa Jingzhou. Siyempre, tiyak na hindi aaminin ni Jing Zi na pumunta siya sa Roshao dahil na-miss niya sina Muqing at Wang Yingqiu. Naglalakad sa pamilyar na daan patungo sa kanluran, ang naiisip lang ni Jing Zi ay ang pagpunta sa Jingxi kasama si Wang Yingqiu. Ngunit sa pagkakataong ito, nagsimula siyang maglakbay sa Roshao ng mag-isa. Buti na lang at kasama niya si Zhang Xiaoyu sa kalsada. Bagaman ito ay mas mabagal, hindi siya magiging masyadong malungkot. Ang paglalakbay na ito ay tumatagal ng 5 araw. Sa ika-6 na araw, sa gabi ng ika-14 na araw ng unang buwan ng buwan, sa wakas ay nakita ni Jing Zi ang pader ng Roshao City mula sa malayo. Sir, nandito na po tayo. Marahil dahil malapit na ang Lantern Festival, maraming parol ang nakasabit sa mga dingding ng Roshao City. Bagamat madilim na, kitang-kita pa rin ang dalawang malalaking ginintuan na karakter sa dingding. Roshao. Medyo nasa sabik din si Jing Zi at bumaba sa karwahe. Kahit na hindi pa siya nakakapunta sa Roshao, marami pa rin siyang impresyon kay Roshao, kabilang na ang Waxian Pavilion kung saan nakatira ang dalawa niyang babae, at si Yu Haixingja, ang pinsan ni Yu Xiangrong na paulit-ulit niyang sinampal sa mukha. Sa Roshao City. Dagdag pa rito, ang higit na humanga kay Jing Zi ay si Miss Jo, ang babaeng nakaputi na gusto niyang maging bayani para iligtas ang kagandahan sa kalsada, ngunit nauwi sa isang malaking pagkakamali. Ang kanyang orihinal na Wanwo Jade Brocade ay sumikat sa Angwo, at kilala rin siya bilang numero 1 negosyante sa Angwo.
Malinaw pa ring naaalala ni Jingzi ang pakikipag-usap sa kanya. Young Master. Parang sinasabi na hindi magiging ganoon kalakas ang batang babae sa hinaharap. Hindi, si Miss Jo ay maaaring kasing lakas ng dati, ngunit sa hinaharap marahil hindi masyadong matagal, magkakaroon ng mas makapangyarihang babae lumabas ka at maging pinakamayamang negosyante sa Angwo. At ngayon, nandito siya kasama si Zhang Xiaoyu. Xiaoyu, kapag bumalik tayo sa Jingzhou, ikaw ang magiging pinakamayamang negosyante sa Angwo. Nakahiga si Zhang Xiaoyu sa dibdib ni Jingzhi at ngumiti, Panginoon ko, kahit sino pa si Xiaoyu, asawa siya ng asawa ko. Kabanata 873 Jocks Ian Tower, mangyaring mag-subscribe para sa pangalawang post. Young Village Leader, saan tayo unang pupunta? Tanong ni Hanhan habang papalapit sa gate ng lungsod. Oras na, syempre, para umalis. Nag-isip sandali si Jingzhi at ngumiti, isang lugar kung saan gustong puntahan ng lahat ng lalaki. Isang lugar kung saan gustong puntahan ng lahat ng lalaki. Ikiling ni Zhang Xiaoyu ang kanyang ulo at tumingin kay Jingzhi, nagtataka, saan ang lugar na iyon, sir? Isa itong brothel. Mabilis na sagot ni Hanhan. Namula ang mukha ni Jingzhi, at ibinuka ni Zhang Xiaoyu ang kanyang bibig, nagulat sa una, pagkatapos ay medyo nagalit. Gaano man masunurin at magandang ugali ang isang babae, magiging matatag siya kapag natatag na ang relasyon. Ito ang kaso ni Zhang Xiaoyu ngayon. Ang sumunod na nakita niya ay ang kanyang mga kamay na nakakapit sa kanyang baywang, at hindi siya nasisiyahang sinabi, Sir, nang lumabas kami sa pagkakataong ito, sinabi sa akin ng pangalawang kapatid na bantayan ka ng mabuti. Ang mga sari-saring babae ay hindi makapasok sa tarangkahan ng aming pamilya Jing. Sinabi ni Zhang Xiaoyu na parang babaeng punong abala, paano magiging malinis ang sinumang babae sa isang bahay aliwan? Anong uri ng katayuan ang mayroon ng aking asawa? Ang mga babaeng iyon ay tiyak na sisira sa reputasyon ng aking asawa. Medyo napahiya si Jingzhi. Hinawakan niya ang kanyang ulo at pagkatapos ay sinabi, Xiaoyu, huwag makinig sa kalokohan ni Hanhan, paano ako pupunta sa isang brothel? Pagkatapos, sinaman niya ng tingin si Hanhan, hindi ba totoo, Hanhan? Hindi ako nagsasalita ng walang kaparirikan. Hindi maintindihan ni Hanhan ang ibig sabihin ni Jingzhi, ibinuka niya ang kanyang bibig. Noong kami ay nasa Yongzhou, sinabi ng batang pinuno ng nayo na dadalhin niya ako sa isang lugar na gustong puntahan ng lahat ng lalaki, ngunit napunta siya sa isang brothel. Ano ba namang brothel? Diretso siyang sinipa ni Jingzhi, ang Chunshui Tower ay isang hook bar, ang kapatid mo ay isang brothel. Wala akong kapatid, si Fatbol lang ang may kapatid. Napakamot ng ulo si Hanhan at seryosong sabi. Si Jingzhi ay ganap na hindi nakaimik. Noong una, si Hanhan ay hindi na masyadong walang muwang pagkatapos na sundan siya, ngunit kamakailan ay hindi na siya nakikipag-usap sa kanya ng napakatagal, at siya ay naging orihinal na Tai Hanhan muli, na masakit sa ulo. Sa oras na ito, sumagot si Zhang Xiaoyu, Panginoon ko, kahit na mas mahusay si Golan kaysa sa isang brothel, ayaw munang pumunta doon. Ikanaway ni Jingzhi ang kanyang kamay, kung hindi ka pupunta, hindi ako pupunta. Ganon ba akong klaseng tao? Ngunit, ang batang punong nayon ay hindi pumupunta sa brothel, kaya ang nasabi ko na lang ay, saan ba gustong pumunta? Syempre yun. Pagkatapos ng napakahabang paglalakbay, hindi mo ba gustong humanap ng isang inn para magkaroon ng masarap na pagkain at pagtulog? Oh, Master. Tama ang pinuno ng nayon, gusto ko ring pumunta. Masama ang tingin ni Hanhan sa mukha niya. Lalong nagalit si Jingzhi habang nakatingin sa kanya, at muling sinipa siya sa puwitan. Presidente Jing. Pagdating niya sa labas ng gate ng lungsod, bago siya makapasok, narinig ni Jingzhi ang isang pamilyar na boses. Pagtingin niya, si Chen Jianan pala. Nang marinig ng mga nakapaligid na tao na pumasok sa lungsod ang espesyal na pangalang ito, hindi nila ito sineseryoso. Napasulyap lang sila kay Jingzhi, marahil ay iniisip kung gaano kagwapo ang binatang ito, ngunit kakaiba ang kanyang pangalan. Kasabay nito, mahuhulaan na bagamat sikat ang pahayagan sa Jingzhou, masyadong nahuhuli ang pagpapalaganap ng impormasyon sa panahong ito, at hindi alam ng mga tao rito ang pagkakaroon ng The Newspaper. Bakit ka nandito? Nakalkula ko na malapit nang dumating si President Jing, kaya pumunta ako sa gate ng lungsod para tingnan. Hindi ko inaasahan na makikita ko si President Jing doon. Nakangiting sabi ni Chen Jianan. Dahil sila ang nangunguna sa singil, mas mabilis silang naglakad. Dumating si Jingzhi dito sa loob ng 2 araw. Tinapik siya ni Jingzhi sa balikat at tuwang-tuwa, ang iyong kasalukuyang opisyal na posisyon ay hindi bababa sa ikalimang ranggo. Ipaubaya na lang sa iba ang trabahong ito. Gusto nilang sumama, pero hinarangan ko sila. Ngumiti si Chen Jianan, na parabang ang paghihintay kay Jingzhi ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Pumasok silang tatlo sa lungsod. Si Jingzhi at Zhang Xiaoyu ay bumaba din sa karwahe at naglakad-lakad. Ang unang buwan ng taon ay puno ng bagong taon. Dahil sa pagdiriwang, ang lungsod ng Roshao ay masigla pa rin kahit gabi, na hindi bababa sa Jingzhou. Saan kayong lahat nakatira? Tanong ni Jingzhi habang nakatingin. Nakatira kami ngayon sa Jokshanlo, ang pinakamalaking restaurant sa Roshao City.
Sikat na sikat ang restaurant na ito. Kanina lang ako nagtanong at wala nang available na kwarto. Magsisiksikan kami mamaya at makakahanap kami ng kwarto para kay President Jing Changyan. Paliwanag ni Chen Jianan. Wala bang available na kwarto? Ngumiti si Jing Zi at tumingin kay Zhang Xiaoyu, Xiaoyu, totoo ba o mali ang sinasabi mo? Tiyak na hindi totoo. Hindi pa bagong taon, at bukas ay Lantern Festival, kaya paano ito magiging posible? Napakaraming out-of-towner na tumutuloy sa hotel. May mga bakanteng silid sa Wenxiangzhou, lalo pa rito. Si Zhang Xiaoyu talaga ang may-ari ng hotel, at nataman niya ang ulo. Bigla ding naintindihan ni Chen Jianan, ngunit nagtanong ng may pagtataka, pero, bakit sinasadya nilang sabihin na wala silang silid kung mayroon sila? Ibinunyag mo ba ang iyong pagkakakilanlan? Umiling si Chen Jianan at sinabing, lahat ay naaayon sa utos ni Pangulong Jing. Wala kaming sinabi, pero nahulaan ng waiter na kami ay taga Jingzhou. Kung tutusin, ang mga accent ay hindi makakapanlin lang ng mga tao. Tama. Dapat ay galing tayo sa labas ng bansa at sinadya natin iyon dahil gusto natin ng mataas na presyo. Walang hiya. Hindi katakatakang may masamang intensyon ang waiter nang sabihin niya iyon. Matapos marinig ang pagsusuri ni Jing Zi, biglang natauhan si Chen Jianan. President Jing, bakit hindi tayo lumipat sa isang inn? Bagamat hindi ito kasing ganda ng sa kanila, at least mas komportable. Hindi na kailangan. Kinaweyan ni Jing Zi ang kanyang kamay, kulang sa akin ang lahat maliban sa pera. Gusto nila, pagkatapos ay ibigay sa kanila, baka sakaling mawalan sila ng asawa at mawalan ng tropa. Isa rin itong magandang pagkakataon para makita ko kung ano ang pinakamagandang restaurant sa Roshao. Sa tingin mo, Xiaoyu? Palagi niyang ipinapakita ang imahe ng isang magandang ugali at matinong maliit na babae, ngunit pagkatapos ng mahabang panahon na patakbuhin ng Zhangja Winery at Wenxiangzhou, mayroon na siyang ugali ng isang babaeng negosyante. Sa oras na ito, ngumiti din siya at sinabing, oo, gusto rin ni Xiaoyu na siyasatin ang pinakamagandang restaurant sa Roshao City. Kapag natutunan mo na kung paano gawin ito, magagamit mo ito sa Wenxiangzhou. Habang sinasabi niya ito, hindi niya nakalimutang komandat kay Jing Zi. Sobrang mapaglaro. Natigilan si Chen Jianan at kumain ng isang dakot ng dog food nang walang dahilan. Matagal nang kalmado si Chen Jianan. Ngayong narito si Jing Zi, nagkaroon din siya ng backbone. Hindi na siya nagsalita pa at naglid na. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang grupo ng mga tao sa pintuan ng Duxian Tower. Ang Joxian Restaurant na ito ay natural na ang pinakamahusay na restaurant sa Roshao City ayon kay Chen Jianan. Ilang tao ang tumingala at nakita ang isang makulay at napakagandang pavilion na nakatayo sa harapan nila. Ito ay higit sa 3 palapag. Ang buong gusali ay pininturahan ng pula at dilaw na pintura, at ang mga makukulay na watawat at parol ay nakasabit sa paligid na umiindayog sa hangin kasabay ng hangin. Ang buong atek ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng pagiging maliwanag at kahanga-hanga. Bago pumasok, maririnig mo ang tunog ng orkestra na musika mula sa loob, gayon din ang tawanan at talakayan ng mga tao, lalo na ang malinaw na tawa ng batang babae na nagpagulo kay Jing Zi. Hindi ba restaurant ito? Bakit pareho ang tunog sa Fenggayu Place? Kabanata 874 na Prince Yu, unang update, mangyaring mag-subscribe. Matapos malaman ang tungkol sa ideya ni Jing Zi, itinuro ni Chen Jianan ang dalawang atek sa tabi ng Joxian Tower at ipinaliwanag, ang Joxian Tower na ito ay talagang may 3 loft na konektado. Maliban sa pangunahing gusali sa gitna, na ginagamit bilang isang restaurant, ang dalawang gilid ay isang inn at isang hook bar. Mabuting tao, anong Trinidad? Noong una niyang nakita ang Joxian Tower, naisip lamang ni Jing Zi na ang hitsura nito ay kahanga-hanga, katulad ng Wenxiangzhou, ngunit mas maliit ang sukat. Sinong mag-aakala na hindi ito isolated building? Mayroon itong 3 pavilion at pavilion na magkakaugnay, na may mga cornice at sulok. Tinatanaw nito ang masikip na mga pangunahing lansangan ng lungsod na umaabot mula sa gate ng lungsod. Napakaganda ng tanawin, at naging mataas na punto para sa mga turista na umakyat sa Roshao City. Isang lugar para uminom. Ang 3 palapag ay pinagsama sa Joxian Tower. Ang pangunahing pasukan ay nasa ilalim ng restaurant, ibig sabihin, ang pasukan ay nasa gitna. Mula sa hitsura na ito, ang sukat ay mas malaki kaysa sa Wenxiangzhou, at ang inn, restaurant, at golan ay maaaring paghiwalayin ng hiwalay at pagkatapos ay pagsamahin. Hindi nakakagulat na masama ang negosyo. Kailangan kong sabihin na ang boss ng Joxian Tower ay isang talentadong tao. Matapos tingnan ni Jing Zi at Zhang Xiaoyu ang Immortal Gathering Tower, nagkatinginan sila sa magkaparehong ekspresyon at pagkatapos ay tumawa. Xiaoyu, ang ganda ng lugar na ito. Oo, Ginoo, maganda kung magbukas tayo ng opisina ng pahayagan dito. Nanliit ang mga mata ni Zhang Xiaoyu at tumugon siya ng nakangiti. Ang pangunahing gusali ay ginagamit bilang isang opisina ng pahayagan, at ang dalawang auxiliary na gusali sa tabi nito, ang isa ay ginagamit bilang isang pabango na tirahan at ang isa ay ginagamit bilang isang tindahan ng alak. Ang mga ito ay inihanda lamang para kay Jing Zi. Tara, pumasok tayo at tingnan natin.
Matapos makinig sa kanilang pag-uusap, naisip ni Chen Jianan na hindi talaga sila isang pamilya. Nang hindi pumasok sa parehong bahay, ang dalawang tao ay tumingin sa restaurant at nagpasya. Kung hahayaan nilang magsama-sama ang pamilya, kung alam ito ng amo ni Xianlo, malamang iiyak siya pero bakit lihim siyang masaya sa kanyang puso? Waiter, mangyaring buksan ang dalawang silid. Pagkapasok sa gusali, dumiretso si Jingzi sa counter. Ang waiter ay may kalbo at masamang mukha, na hindi naaayon sa kanyang katayuan. Mas mukha siyang butcher. Nakahiga siya sa counter at nakatulog. Bagamat maraming libangan sa labas, walang gaanong tao sa lobby ng restaurant. Nang marinig ang tunog, nagtaas ng ulo ang kalbong waiter at sinulyapan silang apat. Lalo na nang makita niya si Chen Jianan sa likod, ang kanyang mga talukap ay lumukot, hindi. You have the best wing, 2 rooms. I said no hey, what a coincidence, meron pa namang dalawa sa pinakamagandang kwarto, good luck, sir. Nang makita niya si Jingzi na naghampas ng 100 tail na pilak na papel sa counter, ang kalbong waiter ay nagsabi, ang kanyang saloobin ay gumawa ng 180 degree na pagliko, tunay na nagpapaliwanag kung ano ang, may dibdib ang iyong ina, at ang pagkakaroon ng pera ay iyong ama. With that said, kinuha ng kalbong waiter ang mga banknotes. Bilang isang taga-Roshaw, mababa ang tingin niya sa mga tagalabas at palaging iniisip na ang mga tagalabas ay hanggal. Sa tuwing may away o pagnanakaw sa lupa sa Roshaw, ituturing niya ito bilang krimen ng mga tagalabas. Siyempre, hindi lang siya. Ang ibang mga lokal ay malamang na pareho. Tingnan mo kung gaano kakulit ang taong iyon. Nako, dapat siyang dayuhan. Tama. Ang ganitong uri ng pag-uusap ay karaniwan sa lungsod ng Roshaw. Bakit napakamapagmalaki at xenophobic ng mga taga-Roshaw? Malamang na nauugnay sa ekonomiya, dahil si Zhou Jiabufang, ang pinakamalaking mangangalakal sa Angwo, ay nasa Roshaw. Tulad ng may pinakamayamang tao sa bansa kung saan, ang mga lokal ay masyadong mayabang. Sa makatuwid, nang dumating si Chen Jianan at ang kanyang partido, ang kalbo na lalaki ay hindi nagustuhang makita sila. Nagbigay siya ng iba't ibang tahasang mga pahiwatig at hiniling sa kanya na gumamit ng pera upang gumawa ng gulo. Dahil dito, nagmukhang tanga ang lalaking ito. Tumingin muli sa binata sa kanyang harapan. Hindi lang siya mukhang energetic, mas open-minded din siya sa kanyang trabaho. Pagkatapos ay dalhin mo kami at dalhan din kami ng masarap na alak at pagkain. Huwag kang mag-alala, young master. Ang Jocks Ian Restaurant namin ay ang pinakamagandang restaurant sa Roshaw City. Nakita ko rin ang young master na iyon kung sa tingin mo ay compatible ka, siguradong hindi kita pababayaan. Saad ng kalbong waiter sabay tapik sa dibdib. Haha, hindi ka na-attract sa akin, kundi sa pera. Ngumisi si Jingzi sa kanyang puso ngunit walang sinabi. Kaya naman, pinangunahan ng kalbong waiter ang 4 na tao sa itaas. Ang pangunahing gusali ng Jocks Ian Building ay isang restaurant. Walang laman ang bulwagan sa unang palapag, na may hagdan sa gitna, at ang inn sa kaliwang bahagi ng restaurant. Inakay silang 4 ng kalbong waiter sa ikatlong palapag, lumakad ng ilang hakbang sa kaliwa, itinuro ang 2 silid at sinabing, Sir, ito ang pinakamagandang pakpak ng ating Jocks Ian Building. Dito kayo maninirahan. Tumango si Jingzi, maraming salamat. Tandaang dalhin kaagad ang pagkain at ihain sa iyo ang pinakamasarap na ulam. Masiglang tumango ang kalbong waiter at ngumisi sa kanyang puso, syempre, ihahain ko sa iyo ang pinakamasarap na ulam. Ang iyong 100 taels ay tatagal sa iyo ng 2 araw ng higit pa. Ngunit bago umalis, tinawag ng kalbong waiter si Jingzi palabas, itinuro ang ika-4 na silid sa kanan ng pakpak, at bamulong, lahat ng pumupunta sa aming lugar ay isang natatanging panauhin. Young master, huwag kang gumala dito. Mag-ingat sa banggaan. Magkakaproblema ang iyong natatanging bisita. Napatingin si Jingzi sa silid at tumango bilang pagsang-ayon. I'm very busy. Paano ako magkakaroon ng oras para tumambay sa labas ng ibang mga kwarto? Mabuti yan, mabuti iyon. Pagkasabi noon ay bumaba na ang kalbong waiter. Si Jingzi, na nagsabing wala siyang bakanting oras, ay agad na dumating sa labas ng silid, at narinig ang boses ng ilang lalaki na nag-uusap sa loob. Speaking of distinguished guests, ang pinagsama-samang mga taong ito ay hindi kasing mahal ko. Umiling si Jingzi at naghanda na umalis. Kamahalan. Biglang tumawag sa tenga ni Jingzi, at agad siyang tumigil. Crown Prince Su Jinping. Naglakas loob pa rin siyang pumunta sa Roshaw para uminom ng flower wine. Bakit hindi nagpakita si Yu Haixing kamakailan? Gusto kong makipag-usap sa kanya ng ilang negosyo, ngunit kagagaling ko lang sa Jingxi at hindi ko siya nakita. Ang boses ng lalaki na nagsalita ay medyo magaspang, at tiyak na hindi yun boses ni Su Jinping. Natigilan si Jingzi at saka naintindihan. Si Emperador An ay may 2 kapatid na lalaki. Ang nakababatang kapatid na si Sumuyo ay ang hari ng Jin at matatagpuan sa kanluran ng Jingxi, habang ang panganay na kapatid na si Sumuheng ay ang hari ng Yu at matatagpuan sa Roshaw. Ang prinsipe na nagsalita ay dapat ay si Prinsipe Yu. Nakakalungkot na hindi si Su Jinping, kung hindi, kailangan niyang bugbugin ng kamatayan.
Tumalikod si Jingzi para umalis nang marinig niyang may muling nagsabi, "Kamahalan, nabalitaan ko na si Yu Haixing ay ikinulong ni Gobernador Yu, at hindi siya pinayagang umalis ng bahay ng madali." Nakulong. Bakit? Bakit, nasa kalye na naman si Yu Haixing, may niligawan ka bang babae? Gusto kong sabihin mo sa akin na tanga rin itong si Yu Haixing. Ilang beses ko na bang sinabi sa kanya na huwag makipagkulitan sa sinumang babae na gusto niya? Lahat ng tao sa Roshao City ay may magandang reputasyon. Hindi ba nito masisira ang reputasyon ng ganoong tao ng tahasan? Kinasusuklaman ni Prince Yu si Tai Bokheng at sinabing, "Humanap ka na lang ng kaladkarin ka sa Joxian Tower. Pagdating ng panahon, itapon mo ang pera, at sino sa mga babaeng iyon ang hindi magkukusa na ibuka ang kanilang mga paa?" Haha. Kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Maganda ang sinabi ng Crown Prince. Oo, ngunit kahit sinong babae na gusto ng Crown Prince ay maaaring ibuka ang kanilang mga paa sa isang salita lamang. Ang 100 panimulang coin reward ni Eugene, salamat sa boss na may tail number na 3,976 at post 1995 single dog para sa kanyang 200 starting coin reward. Kabanata 875 ang magagandang trick ng Crown Prince, ikalawang update, mangyaring mag-subscribe. Si Jingzi ay nakikinig sa labas, iniisip sa sarili na bagamat hindi pa niya nakilala si Prinsipe Yu, hindi siya isang mabuting tao, at hindi siya dapat na iba kay Su Jinping. Ngunit mali ang iniisip ng prinsipe sa pagkakataong ito. Si Mr. Yu ay hindi nakulong dahil sa pangmomolestya sa babae. Oh, bakit ganun? Curious na tanong ni Prince Yu. Narinig ko na nagpunta si Yu Haixing sa Jingzhou noon, at pagkatapos ay nasaktan ng isang opisyal na nagngangalang Jingzi, na tila presidente ng pahayagan ng daan mula sa ikalimang ranggo. Pagkabalik niya, nalaman ni Gobernador Yu sa ilang kadahilanan, kaya kinuha niya ang sarili niya sa his in solitary confinement. Sa sinabi ng lalaking ito, halatang hindi siya pamilyar kay Jingzi. Kaya't nagpatuloy ang lalaki, nakakaibang sabihin na siya ay isang linggo lamang na opisyal mula sa ikalimang ranggo. Pabayaan na lamang si Mr. Yu at ang kanyang tiyuhin, si Lord Protector. Kahit ang kanyang ama na si Yu, ang gobernador, ay hindi matatakot sa isang opisyal na ikalimang ranggo. Batang opisyal. Maya-maya may gusto akong itanong, pero kakaunti lang ang tao mula sa Roshao City na pupunta sa Jingzhou. Nabalitaan ko lang na itong si Jingzi ay anak ni Jing Wenmao, ang dating secretary ng Ministry of Revenue, at sa wakas ay na-realize ko na. Noong opisyal si Jing Wenmao sa Jingzhou, may matandang relasyon siya sa pamilyang Yu, kaya ganito lang si Governor Yu, isang taon-taon lang si Gobernador Yu, but height Zin. Isa na siyang 5th rank official, nakakabilib talaga. Ba, ang galing. Dumura si Prinsipe Yu, kung hindi dahil sa proteksyon ng kanyang kamahalan, lahat sila ay pinatay ng aking tiyuhin. Nasa Jingzhou lang siya. Kung nasa Roshao siya, dapat ko siyang turuan ng leksyon. Oo, ano ba? Paano siya maihahambing sa prinsipe? Kahit na narito ang prinsipe, tiyak na hindi siya maglalakas loob na pumunta sa Roshao. Sumunod, ang isa pang grupo ng mga tao ay nagsimulang mambola sa isa't isa, at si Jingzi, na nakatayo sa labas ng pinto, ay nakasimangot na. Nang maglaon, muling nagtanong si Prinsipe Yu, "Master Kushuang, kumusta ang negosyo ng Boss Huang ngayon?" "Salamat sa prinsipe, maganda ang negosyo ng Boss Huang ngayon." Isang bahagyang magaspang na boses ang tumunog, "Ngayon sa lungsod ang mga damit na may cotton padded na isinusuot ng mga ordinaryong tao ay lahat ay gawa ng aming Kuja Cloth Factory. Bagamat ang Jojie Cloth Factory ay gumagawa na rin ngayon ng mga cotton padded na damit, at ang estilo at kalidad ay mas mahusay kaysa sa atin, ang kanilang mga presyo ay 3 beses sa atin, kaya hindi na sila may benta." Nagpadala ako ng isang tao upang magtanong. Ngayon ang bodega ng Jojie Cloth Factory ay puno ng hindi nabentang damit na cotton at cotton. Ang backlog ng mga kalakal na ito ay nakaapekto sa ibang mga negosyo ng Jojie Cloth Factory. Sa kasalukuyan, maliban sa Wanwa Jade Brocade Accept, wala nang ibang mabebenta. Ang galing! Ito ay eksakto sa inaasahan ko. Natawa si Prince Yu pagkarinig nito. Sinabi sa akin ng emperador sa simula, dahil bukod sa Jingxi, walang ibang lungsod sa Angwo na maaaring gumawa ng cotton. Bilang pinakamalaking pagawaan ng tela sa Angwo, ang Jojie Cloth Factory ay may kumpletong hanay ng lahat, maging ito ay magaspang na tela, sutla o Wanwa Jade Brocade. Ang tanging kulang ay ang mga damit na may cotton padded. Tiyak na gusto nilang makilahok sa larangang ito. Nakita ni Uncle Huang ang kanilang mga iniisip at sadyang nagbenta ng bulak sa kanila sa mataas na presyo. Ang pamilya Zhou ay karaniwang ibinenta ang mga ito para sa mga bulak na ito. Lahat ng pondo ay nalikom, at pagkatapos ay napakaraming lakas tao ang natanggap, at ang mga damit na cotton ay sa wakas ay ginawa. Sa lalong madaling panahon. Natapos magsalita si Prinsipe Yu, ngumiti ang may-ari ng Kushuang nakakasalita lang at sumagot, "Ngunit sila. Hindi ko pinangarap na gumastos sila ng napakaraming lakas tao at mapagkukunan sa pananalapi upang sa wakas ay makagawa ng mga damit na may cotton padded. Bago ito ibenta, ibinenta muna ito ng aming Kuja Cloth Store, at ito ay higit sa 2 beses na mas mura kaysa sa kanilang mga damit na cotton padded." Ang isa pang tao ay nagsabi rin, ngayon ang pamilya Zhou ay medyo natigil.
Ang lahat ng mga pondo sa kanilang mga kamay ay nasa cotton-padded na damit. Hanggat ang mga cotton-padded na damit ay may stock sa isang araw, sila ay mahihirapan sa isang araw. Bukod dito, ang mga damit na may cotton-padded ay seryosong piniga ang mga benta ng kanilang iba pang mga produkto. Space, kung magpapatuloy ito, ang Georgia Cloth ay hindi magiging malayo mula sa Georgia Cloth. Sumang-ayon din ang may-ari ng Kuo, oo, at tiyak na mag-aatubili si Joe Guay na ibaba ang presyo, dahil gumastos sila ng maraming pera para bumili ng bulak, at pagkatapos gumastos ng napakaraming lakas tao, malulugi tayo kung babaan natin ang presyo. Kakayanin kaya niya. Ngumisi si Prinsipe Yu, nang binigyan tayo ng emperador ng cotton na damit, hindi gaanong kalakihan ang halaga. Hanggat sumuko siya, susundin natin ito at ito ay palaging mas mura kaysa sa kanila. Tingnan natin kung sino ang bibili sa kanila. Napakatalino ng prinsipe. Ang dalawa pa ay patuloy na nambobola sa kanya. Sa oras na ito, muling sinabi ng Crown Prince Yu, gayunpaman, ang isang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo. Ito ay magtatagal ng mahabang panahon upang hayaan ang pamilya Zhou na maging malapit. Ayokong maghintay. Kaya nagtanong siya, Shopkeeper Hu, naayos mo na ba ang lahat para bukas? Kamahalan, nakaayos na ang lahat. Hindi maghahinala si Zhu Ziqiong, tama ba? Huwag kang mag-alala, hindi. Kumpiyansa na sinabi ng lalaki, maaga pa. Ito ay kaguluhan. Bagamat makapangyarihan si Zhu Ziqiong, siguradong natarante siya. Sa oras na ito, siya ay medyo may sakit at nais na magpagamot. Sa tuwing may pagkakataon na i-promote ang kanilang mga damit na may cotton padded, gusto niyang sakupin ito sa lahat ng paraan. Paano niya naiisip ang relasyon namin? Ano ang relasyon? Hindi niya pinangarap na sa oras na dumating ang bukas, ang tindahan ng tela ng kanilang pamilya Zhou ay ganap na mawawasak. Okay. 3 beses na nagsabi si Prince Yu ng, okay, at pagkatapos ay sinabi, kapag bumagsak si Zhou Jiabufang, gusto kong makita kung magiging ganoon pa rin kalakas ang #1 businesswoman sa Angwo. Haha, hindi ako tatutol na maging mas malakas sa kama, haha. Haha. Pagpapalain si Prinsipe Yu. Binabati kita ng maaga kay Prinsipe Yu, manalo sa pamilya Zhou at Zhou Ziqiong sa lalong madaling panahon. Pagkatapos sabihin ito, nagsimulang ipaliwanag ni Prinsipe Yu ang nangyari bukas, at sa wakas ay nagtanong, nga pala, darating ba bukas ang mga tao mula sa Waxian Pavilion? Sinabi ng Shopkeeper Hu, kamahalan, ito ang unang Lantern Festival pagkatapos si Muching ay naging master ng Waxian Pavilion. Ang Waxian Pavilion ay ang pinakamalaking sekta sa Roshow City. Nagpadala ako ng imbitasyon ilang araw na ang nakakaraan. Akala ko ay tatanggi sila tulad ng dati, ngunit si Muchingren ay sumang-ayon sa unang pagkakataon at sinabi na sasama siya bukas kasama ang kanyang apprentice. Ying Queer. Darating si Muchingren. Saglit na nag-isip si Haring Yu at nag-aalalang sinabi, darating siya. Wala namang magiging problema, di ba? Nakangiting sinabi ng Shopkeeper Hu, huwag kang mag-alala, prinsipe. Ang Waxian Pavilion ay palaging bihirang nakikialam sa mga secular na gawain. Bukod dito, pumirma kami ng isang kasunduan sa pamilya Zhou, at si Zhou Ziqiong mismo ay sumang-ayon. Kahit na mawala ang lahat kay Zhou Ziqiong bukas, kailangan niyang aminin ito, kahit na ang mga tao mula sa Waxian Pavilion ay magagawa. Sana nga. Ang pananabik na sinabi ni Prinsipe Yu, pero Muchingren Shi. Hindi masama ang dalawang disipulo kumpara kay Zhou Ziqiong. Magiging mahusay kung maaari din silang dalhin sa ilalim ng kanyang utos. Darating na ang Kabanata 876. Unang update mangyaring mag-subscribe. Pagkatapos makinig ni Jingzi, tahimik siyang bumalik. Dahil si Zhang Xiaoyu ay nasa bahay, si Chen Jianan ay hindi pumasok, ngunit naghintay sa labas ng pinto. Nang makitang bumalik si Jingzi, agad siyang nagtanong, Presidente, kung bibigyan mo lang siya ng 100 tael ng ganoon, at hindi man lang niya sinabi ang presyo, hindi ba natatakot ang Pangulo na itaas niya ang presyo sa pamamagitan ng pagtataas ng presyo? Ngumiti si Jingzi at sinabing, mas mabuting itaas ang presyo sa pamamagitan ng pagtataas ng presyo. Oo, natatakot ako na hindi niya tataas ang presyo. Ibinuka ni Chen Jianan ang kanyang bibig sa gulat. Nakinig lang si Jingzi sa pag-uusap ng ilang tao sa silid mula sa labas, at nagkaroon siya ng magaspang na ideya ng mga pagkakakilanlan ng 4 na tao sa silid. Ang isa ay si Prince Yu, ang isa ay ang may-ari ng Kuja Bashuang, at ang isa ay ang tindera ng Joxian Tower. Sa kanilang narinig, nagkaroon ng ideya si Prinsipe Yu sa tindahan ng tela ng pamilya Zhou, kaya nakipagtulungan siya kay King Jin at sa may-ari ng Kushuang para sadyang maglagay ng bitag para sa pamilya Zhou, at ngayon, nahulog na ang pamilya Zhou dito. Katulad nito, magkasamang gumawa ng isa pang plano sina Crown Prince Yu at Shopkeeper Hu ng Joxian Tower. Kung magtagumpay ang plano, tuluyang masisira ang pamilya Zhou. Kung hindi dumating si Jingzi, tiyak na mapapahamak ang pamilya Zhou. Ngunit ngayon, ibang tao na ang nakatapos, dahil nagpasya siyang tulungan ang pamilya Zhou na makayanan ang mga paghihirap. Walang pakikipagkaibigan si Jingzi sa pamilya Zhou, at casual lang ang relasyon niya kay Zhou Ziqiong, ang binibini ng pamilyang Zhou.
Logically speaking, hindi siya dapat nag-aalala tungkol sa kanya, ngunit tiyak na hindi dapat maging interesado si Prince Yu sa kanyang babae. Gusto mo pa ring isama sina Mu Qingren at Wang Yingqiu. Damn it! At sa paghusga sa kanilang sinabi, ang taong gustong magplano laban sa pamilya Zhou noong una ay walang iba kundi si Haring Jin. At itong si Prince Yu ay may malapit na relasyon kay Prince Jin, kaya natural na hindi siya bagay. Bagamat hindi ko alam kung anong uri ng salungatan ang mayroon sa pagitan ni Haring Jin at ng pamilya Zhou na nagpapasya sa kanya, ngunit batay sa prinsipyo ng, kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan, hindi tatayo si Jingzi. Sa makatuwid, sa mga mata ni Jingzi, maging si Prince Yu, ang co-family boss Wang, o ang Joxian Tower, natapos na ang masasayang panahon. Matapos makapasok ang dalawa sa silid, iniimpake ni Zhang Xiaoyu ang kanyang mga bagahe. Matagal nang hindi nakaupo sa kwarto si Jingzi bago dinala ng kalbong waiter ang pagkain. Masarap ang pagkain. Hiniling sa kanya ni Jingzi na dalhin ang pagkain sa katabing silid ni Han. Pumunta siya doon kasama si Zhang Xiaoyu. Nakaupo din si Chen Jianan sa kwarto ni Han. Inilapag ng kalbong waiter ang mga pinggan at hindi nagmamadaling lumabas. Ano, may iba pa ba? Tanong ni Jingzi. Young Master, nakatira ka ngayon sa pinakamagandang kwarto sa Joxian Building namin, at kumakain ka ng pinakamasarap na pagkain sa Joxian Building namin. Kontento ka na ba, Master? Tumango si Jingzi, na nagpapahayag ng kasiyahan. Sa oras na ito, muling nagtanong ang kalbong waiter, nakalimutan kong tanungin ang Young Master, hanggang kailan mo balak manatili dito? Ito ay dapat na 10 araw at kalahating buwan. Nang mabalitaan niyang mananatili siya ng ganoon katagal, nagliwanag ang mga mata ng kalbong waiter. Fan Guang, kung gayon, kailangan kong sabihin ng maaga sa Young Master na ang gayong magandang silid at pagkain ay hindi mura. Ang 100 tael ng pilak na idineposito ng Young Master sa aming restaurant ay mauubos sa loob ng 3 araw. Kung gusto ng Young Master na manatili dito ng 10 at kalahating araw, kung ito ay 1 buwan, kailangan mong makatipid ng mas maraming pera. Bakit hindi ka pumunta at kunin ito? Bago pa makapagsalita si Jingzi, sumigaw si Chen Jianan na hindi nasisiyahan, 100 tael ng pilak, kahit na ito ang pinakasikat na Wenxiang residence sa Jingzhou, 10 araw at kalahati ay higit pa sa sapat, bakit 3 araw lang ang magagamit mo rito? Haha, ano ang Wenxiangju? Ngumisi ang kalbong waiter, nasa Roshow ka, walang Wenxiangju dito, Wenxiangju lang. Joxian Tower. Maaari kang manatili dito kung gusto mo, ngunit walang pipigil sa iyo. Umalis ka na lang, hindi pa tayo lumipat, at hindi pa tayo kumakain, kaya ibalik mo sa amin ang pera. Nagalit din si Chen Jianan. Well, bilang editor-in-chief ng Dao newspaper, bukod sa galit siya kay Jingzi, kailan pa siya nagalit sa iba? Haha, pwede ka, pero gusto mo ng banknote. Nananaginip ako. Paulit-ulit ng inisyon ng kalbong waiter. Ikaw. Galit na galit si Chen Jianan, itinuro ang kalbong waiter, at pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi niya, puwersa kang bumibili at nagbebenta, nagnanakaw ka. Hindi ka ba natatakot na isusumbong kita sa opisyal? Huwag na lang. Kung ikaw yun, pati yung Fairy Joxing Tower ay kailangang magsara. Haha. Parang may narinig na malaking biro, tumawa ang kalbong waiter, at pagkatapos ay may malamig na liwanag sa kanyang mga mata, kilala mo ang tindera namin. Sino ito? Alam mo ba kung nasaan ang opisina ng gobyerno sa Roshow? Kung maglakas loob kang magsumbong sa gobyerno, huhulihin ka muna. Mukhang confident ang kalbong waiter na ito. Akalain mong nagawa na niya ito dati. Ilang beses. Ikaw, ang tapang mo. Kapag ang isang iskolar ay nakatagpo ng mga sundalo, hindi niya maipaliwanag kung bakit siya ay may katwiran. Si Chen Jianan ay isang iskolar kung tutuusin. Wala siyang malakas na kakayahan sa pakikipaglaban ni Jingzi. Sa sandaling ito, wala siyang masabi. Si Jingzi ay hindi pangkaraniwan ngayon. Kung noon pa man ay may nang-ahas na maging matapang sa harap niya, matagal na niya itong pinagalitan hindi, dapat noon pa lang ay binugbog na niya ito. Anong nangyayari? Hindi mo ba alam na may handa akong piging para sa Crown Prince? Ang ingay-ingay mo, ayaw mo na bang mabuhay? Sa oras na ito, lumitaw sa pintuan ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malaking tiyan. Naalala ni Jingzi ang kanyang boses. Siya ang tindera ng Joxian Tower. Kanina lang ang tindera ho na nagsalita sa katabing kwarto. May 3 lalaki na sumusunod sa kanyang likuran, ang isa ay mas bata at nakasuot ng bird-adong damit, ang isa ay mas matanda kay Shopkeeper Hu, at ang huli ay nakasuot ng opisyal na uniforme at mukhang mas bata ng ilang taon kay Shopkeeper Hu. Maliban sa huli, si Jingzi. Ang pagkakakilanlan ng dalawa pa ay nahulaan na. Prince Yu at ang may-ari ng Kuja Boss Wang. Ang tindera ay ilan lamang sa mga out-of-towner na hindi alam ang mga patakaran. Ako na ang bahala. Ang kalbong waiter ay mukhang si Wei Nuo ay natatakot. Pinandilatan niya si Chen Jianan at ang iba pa bago tumingin sa likod ng tinderang si Hu. May ngiti sa labi, sinabi niya, kamahalan, kasalanan ko kung bakit ko sinira ang iyong kakisigan, sana ay parusuhan mo ako. Umiling si Prince Yu at hindi ito sineryoso, ngunit nang makita niya ang hitsura ni Zhang Xiaoyu, halatang nagbago ang kanyang mga mata. Maliwanag.
Matagal nang sinusundan ng shopkeeper Hu si Prinsipe Yu, at maganda pa rin ang kanyang paningin. Agad siyang nagtanong, maaari ko bang tanungin ng dalagang ito ang kanyang pangalan? Interesado ka bang samahan kami sa pag-inom sa tabi ng bahay? Nakalimutan kong magpakilala. Ang pangalan ko ay Hu Yitong, ang tindera ng Joxian Tower na ito. Hindi nagsalita si Zhang Xiaoyu, ngunit nagtago sa likod ni Jingzi. Natigilan si Chen Jianan, paparating na, paparating na. Sa mahabang panahon na nakasama ni Chen Jianan si Jingzi, alam ni Chen Jianan na ang mga kalaban ni Jingzi ay kanyang mga babae, at walang sinumang nang ahas na samantalahin ang kanyang mga babae ay may magandang wakas. Ang huling taong nakilala niya ay si Su Jinping, ang panganay na anak ng Jin Dynasty, at ang plano ay ideya rin ni Zhang Xiaoyu. Bilang resulta, hindi masama ang wakas ni Su Jinping. Kung si Su Xiaoxiao, ang prinsesa ng dinastiyang Jin, ay hindi pumunta sa Jingzhou, hindi na sana makakabalik si Su Jinping. Jinxi. Kung iisipin ito, medyo maihahambing ang mga libangan ni Prince Yu at ng kanyang pinsan, ngunit hindi ko alam kung pareho ang magiging ending. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Jingzi. Kabanata 877 Naghahanap kay Master mo, ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Sa oras na ito, sa wakas ay nabaling ang mga mata ng lahat kay Jingzi, dahil si Zhang Xiaoyu ay nagtatago sa likod ni Jingzi, at wala siyang magagawa para hindi siya mapansin. Guwapo. Bukod sa dalawang salitang ito, wala na silang ibang maisip. Lalo na si Prince Yu, nakaramdam siya ng kaunting inggit sa kanyang puso. Shopkeeper Hu, tama ba? Mas mabuting hindi ko na lang sabihin ang pangalan ng asawa ko, para hindi mairita ang tenga ng lahat. Ang reaksyon ni Jingzi ay lampas sa inaasahan ni Chen Jianan. Nakangiti siyang nagsalita, ngunit walang bakas sa kanyang mga mata. Medyo galit. Isang asong babae. Nagulat ang tatlong tao sa tapat. Hindi nila inasahan na ang isang batang babae ay naging isang babae. Pagkatapos ay sinabi ni Jingzi sa kalbong waiter, ang nakababatang kapatid na ito, ang kapatid ko ang hindi nakaintindi ng mga patakaran ngayon. Magpapatuloy tayo sa tirahan dito. Ano ang ibig sabihin ng 100 tael? Kapos ako sa lahat, ngunit hindi ako kapos sa pera. Pera ay huwag mag-alala tungkol dito. Sinulyapan ng shopkeeper na si Hu ang kalbong waiter at nagtanong, magkano ang naipon ng young master na ito? Sabi ng kalbong waiter, 100 taels. Ang pilak na tala ay nagsabi na ito ay mananatili sa loob ng 10 araw at kalahati. Sinabi ng nakababata na ang 100 tael ng pilak na papel ay maaari lamang manatili sa loob ng 2 o 3 araw. Ngayon ay pumayag na itong young master. Ayan na. Ang 100 taels ng silver note ay maaari lamang manatili sa loob ng 2 o 3 araw. 2 araw, 10 araw at kalahating buwan, na nagkakahalaga ng higit sa 500 tael, na mas malupit kaysa sa pagnanakaw ng pera. Bobo talaga ang lalaking ito at sobrang dami ng pera. Gaano kaya kaganda kung lahat ng tagalabas ay katulad niya? I have to say, naglakas loob talaga ang kalbong waiter na hingi nito. Ang hinihinging presyo ay napakamakatwiran. Habang sinasabi niya ito, lihim na binigyan ni shopkeeper Hu ang kalbong waiter ng tingin ng pagsang-ayon, at tuwang-tuwa rin ang kalbong waiter. Sa oras na ito, ang mga mata ni Prince Yu ay nakatingin pa rin kay Zhang Xiaoyu na nagtatago sa likod ni Jingzi, at ang pagnanasa sa kanyang mga mata ay mas malakas kaysa dati. Paanong hindi maintindihan ni shopkeeper Hu ang kanyang iniisip? Asawa. Parang mas sarap ng lalaking to. Kaya't ngumiti siya at sinabi, nakalimutan kong ipakilala sa iyo, ito ang Crown Prince Yu. Agad na sinabi ni Jingzi, nakilala ko ang Crown Prince Yu. Bahagyang yumuko din si Zhang Xiaoyu bilang pagbati. Tumango si Prince Yu, na may pagmamalaki sa kanyang mukha, dahil dumating ka sa aming Roshow, manatili tayo ng ilang araw at magsaya. Prinsipe. Umalis si Yu pagkasabi nito. Nagkatinginan ng shopkeeper Hu at Master Ku. At pagkatapos ay sumunod. Habang siya ay pababa ng hagdanan, nilapitan siya ni shopkeeper Hu at tinanong, kamahalan, naaayon pa ba ang babaeng iyon sa nais ng kanyang kamahalan? Sinulyapan siya ni Prinsipe Yu at sinabing, hindi mo ba narinig? Siya ay isang babaeng may asawa na, kaya hindi mahalaga kung siya ay naaayon sa kanyang kagustuhan o hindi. Kaya ano? Agad na sinabi ng tindera na si Hu na nakangiti, hanggat pumayag ang prinsipe, maaari siyang ipadala ng bata sa kama ng prinsipe. Nagulat si Prince Yu, paano ito gagawin? Ngayon lang ang binatang yan, huwag mo siyang tingnan. Pero hindi tuso ang mga tao, I see, nouveau riche from out of town. Mayaman siya diba? Tapos bukas, pwede na natin siyang pabayaan na sumali sa poetry meeting, tapos dayin lahat ng pera niya. By then, the lady will not be is it okay for? Ang prinsipe na gawin ang anumang gusto niya. Ikaw, masyadong masama. Tinuro siya ni Prinsipe Yu at nakangiting sinabi, pero kung nagustuhan ko, ipaubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Haha, responsibilidad kung paglangkuran ng prinsipe. Huwag kang mag-alala, prinsipe, kung magiging maayos ang bukas, ang dalaga at si Zhou Ziqiong ay magiging prinsipe. Haha, naghihintay ang prinsipe. Sa oras na ito, sinabi ng lalaking nakasuot ng opisyal na uniforme, gwapo ang batang iyon, at mayaman ang kanyang pamilya.
Kung magiging maayos ang operasyon ng tindera Hu, maaari siyang dalhin sa aking pamilya na si Pao Piao. Baka may naisip siya, Hu Piao Piao. Kinilig ang tindera at kasabay nito ay nagluksa ng ilang segundong katahimikan para kay Jingzi. Prefect Liu, huwag kang mag-alala, ipaubaya mo sa akin. Sabayan pa ng mulalaswang tawanan, pumunta silang apat sa Hook Bar sa kanang bahagi ng Joxian Building. Isa na namang gabi ng indulhensya. Shen. Isinara ni Janen ang pinto at nalilitong sinabi, President, bakit ka pumayag? Sinusubukan lang nilang mangikil ng pera. Alam ko. Alam mo. Ibinuka ni Chen Janen ang kanyang bibig, mas nalilito, President, alam mo ba kung bakit? Pangako. Ngumiti si Jingzi at tinapik ang kanyang balikat, nakita mo na ba akong naghihirap pagkatapos ng mahabang panahon na kilala mo ako? Saglit na nag-isip si Chen Janen at saka napakamot sa ulo. Mula nang makilala niya si Jingzi, lahat ng nangahas na manggulo sa kanya ay nagdusa ng gusto, mula sa prinsipe ng dinastiyang Jin o Teifu Bai, hanggang kay Wu Pin o, mga mahuhusay na taong tulad niya, hindi mamamatay ang mga tinatamaan ni Jingzi. Kailangang alisan ng balat. Yun lang, iilan lang sa kanila ang hindi qualified para pahirapan ako, wait and watch the show. Oh. Bagamat nalilito pa rin si Chen Janen, pinili pa rin niyang maniwala kay Jingzi at saka lumabas ng silid. Nag-withdraw. Pagkatapos kumain, bumalik sina Jingzi at Zhang Xiaoyu sa kanilang silid, isinara ang pinto, at nang silang dalawa na lang ang natira, si Zhang Xiaoyu ay medyo nataranta at nagsabi, MS Sir, maaari mo talagang ibunyag ang iyong pagkakakilanlan, kahit na ikaw ang Crown Prince ng Yu. Hindi ako nangangahas na maging walang galang sa aking kasalukuyang asawa. Ang sinabi ni Zhang Xiaoyu ay totoo. Nasa tuktok na si Jingzi ngayon. Bahala na ang prinsipe ni Yu, kahit dumating ang kanyang ama na si Haring Yu, wala siyang lakas ng loob na gumawa ng anuman kay Jingzi. Niyakap ni Jingzi ang mga balikat ni Zhang Xiaoyu at nakangiting sinabi, alam mo ba kung ano ang pinakadakilang kagalakan para sa isang tao? Ano? Siyempre para lang magpakitang gilas, kung hindi ano ang gagawin mo sa ganoong mataas na opisyal na posisyon. Xiaoyu, ano ang tingin mo sa Joxian Tower? Mabuti, hindi maganda. Sabihin mo sa akin. Ang Joxian Tower na ito ay nasa magandang lokasyon. Ito ay matatagpuan sa pinakabisi na kalye sa Rosehouse City, lalo na dito. Ang ganda ng layout, ang ikatlong palapag ay pinagsama-sama. Kung ito ay maibigay sa amin, ang opisina ng pahayagan, ang Wenxiangju at ang tindahan ng alak ay maaaring buksan ng magkasama. Kung tungkol sa masasamang bahagi, ito ay napakagandang lugar ngunit hindi ito sa atin, at hindi ito sa atin. Masama talaga na sinakop ng Joxian Tower ang napakagandang lugar, pero nakakagawa ito ng panlilinlang. Matapos pakinggan ang pagsusuri ni Zhang Xiaoyu, nakangiting sinabi ni Jingzi, naisipan nating dalawa na magsama, at sa palagay ko ay ganoon din. Ang pinakamagandang lugar. Pagkatapos magsalita ni Jingzi, naging malamig ang ngiti sa kanyang mukha, at bigla siyang nagising, ayaw ng asawa ko. Oo, iyon ang iniisip ko. Hindi rin umiwas si Jingzi kay Zhang Xiaoyu. Hindi ba nila sinusubukang magnakaw ng pera natin? Pagkatapos ay hayaan silang gawin ito. Natatakot ako na hindi nila makuha ang pera sa huli at mawala ang lahat ng kanilang pera. Habang sinasabi niya ito, nanunuya na si Jingzi sa kanyang puso. Hindi siya bulag, at nakita rin niya na ngayon lang may ideya ang tinderang Hu at Prinsipe Yu tungkol kay Zhang Xiaoyu. Hindi lamang hinawakan ni Prinsipe Yu ang kanyang nirvana, ngunit hinawakan din siya ng tatlong magkakasunod, na pinatay ang lahat ng tatlong babae sa kanyang isip. Binugbog. Sa pagkakataong ito, higit pa sa Joxian Tower ang gusto niya, ang mga taong ito ang kailangang magbayad ng halaga para dito. Kaya't nagpasya siyang itago muna ang kanyang pagkakakilanlan at humanap ng dahilan para sa kanila. Pagkatapos magsalita, nagtanong si Zhang Xiaoyu, MS Ginoo, dahil pumunta ka sa Rosehouse, wala ka bang planong pumunta sa Pavilion Master mo at sa iba pa? Natural na alam ni Zhang Xiaoyu na si Muqing at Wang Yingqiu ay parehong nasa Rosehouse, at naramdaman pa niya na si Jing Sheze kaya naman pinili kong pumunta dito bilang unang hinto, para lang kay Muqing Ren at Master at Disciple na si Wang Yingqiu, kaya tinanong ko ito. Kabanata 878 Shangyuan Festival, unang update, mangyaring mag-subscribe. Kailangan kong sabihin na ang mga iniisip ni Jingzi ay mahigpit na kinokontrol ng kanyang mga babae, at talagang gusto niyang mahanap si Muqing Ren at ang iba pa. Ang Master-Disciple Rice Bowl ay palaging gumagawa ng mga tao na magkaroon ng walang katapusang aftertaste. Bilang isang philanthropic na tao, si Jingzi ay partikular na nag-aalala tungkol sa pagkakaroon ng pantay na pagkakalantad sa ulan at hamog. 4 na babae ang kasama niya sa Jingzhou araw-araw at magkasama ang bagong taon, kaya pinili niyang lumabas bago ang ika-15 araw ng unang lunar month para lang makasama si Muqing. Ginugugol ng lahat ang reunion festival na ito kasama si Wang Yingqiu. Walang masama kung ipagdiwang ang bagong taon kasama si Zhou Xining at ang iba pa, at ipagdiwang ang ika-15 araw ng unang lunar month kasama ang master at apprentice ni Muqing Ren, at ang higit na nakikinabang ay si Zhang Xiaoyu, dahil nalampasan na niya ang bagong taon at ang paparating na ika-15 araw. Ngayon, hindi lang ako pupunta. Gayunpaman, tumanggi si Jingzi. Ah, bakit?
Kapag naisip ito ni Zhang Xiaoyu, dahil dumating siya sa Roshow at nanirahan, tiyak na pupuntahan agad ni Jingzi si Mu Qinren at ang iba pa, kaya nang marinig niyang hindi pupunta si Jingzi, natuwa siya at nagulat sa parehong oras. Ngumiti si Jingzi at sinabing, kita tayo bukas. Gusto ko lang makasama ang asawa ko, si Xiaoyu. Noong una ay nagplano siyang pumunta sa Waxian Pavilion, ngunit pagkatapos marinig ang sinabi ni Prinsipe Yu at ng iba pa, nagbago ang isip ni Jingzi. At kung maiwang mag-isa si Zhang Xiaoyu sa Joxian Tower, hindi mapakali si Jingzi. Bilang karagdagan, sina Mu Qing at Wang Yingqiu ay pupunta rin sa Joxian Tower bukas para lumahok sa pulong ng tula, at hindi pa huli para makita silang muli. Maaari mo ring sorpresahin sila. Asawa ko, ang galing. Labis na naantig si Zhang Xiaoyu kaya niyakap niya si Jingzi at buong pusong sinabi, pagsisilbihan ni Xiaoyu ang asawa ko ngayong gabi. Matapos ang napakahabang paglalakbay, kahit minsan ay gusto siyang sundan ni Jingzi sa sasakyan. Tinalakay ni Zhang Xiaoyu kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit masyadong konserbatibo pa rin si Zhang Xiaoyu at tumanggi. Sa makatuwid, ang gabing ito ng paggawa ng panggatong ay nakatadhana na maging isang gabing walang tulog. Ang sumunod na araw ay ang taunang Shangyuan Festival. Sa panahon ni Jingzi, ito ay tinatawag ding Lantern Festival sa ika-15 araw ng unang lunar month. Ang mga taga-timog ay kumakain ng glutinous rice balls at ang mga taga-hilaga ay kumakain ng yuan xiao. Sa panahong ito, ang mga dapat na programa ng Shangyuan Festival ay ang Lantern Festival at ang Shangyuan Poetry Festival. Ginugol ni Jingzi ang Lantern Festival noong nakaraang taon sa Lantern Festival Party at kumain ng Lantern Festival, ngunit ngayon, o sa hinaharap, maaaring kailanganin niyang gastusin ito sa Lantern Festival at pagtitipon ng tula. Sa araw na ito, ang mga parol ay isinasabit sa harap ng bawat bahay sa Roshow ng madaling araw. Ang iba ay malaki at ang iba ay maliit, na may iba't ibang disenyo at hugis. Dahil maaga pa, hindi pa sumisikat ang araw, at may isa pang patong ng hamog, puro kulay abo ang mga lansangan, at kitang-kita ang liwanag ng mga lantern na ito. Ang mga ilaw ay maliwanag o madilim, malayo o malapit, at makikita mo ang mga ito mula sa malayo. Pumunta, parang mga ilaw na nakasabit sa abot tanaw, isa-isang nagsisindi, napakaganda. Sunog sa 30, liwanag sa 15, totoo ang matandang kasabihan. Kalahating buwan na ang lumipas mula noong Spring Festival, at ngayon ay Lantern Festival na. Ang kapaligiran ng Tagsibol ay puspusan. Ang mga ilaw sa buong lungsod ay simula ng isang maunlad na taon. Sa labas ng pader ng lungsod ng Roshow, sa tabi ng moat kung saan ang yelo ay natunaw na, ang ilog ay dumadaloy ng marahan, at ang hindi mabilang na mga parol ay lumulutang sa tubig, bahagyang umuugoy, na may iba't ibang mga hugis, ang ilan ay tulad ng mga lotus, ang ilan ay mga peonies, lahat ay nakikipagkompetensya para sa kagandahan, at sila ay napakaganda. Sinasalamin ng moat ang refleksyon ng mga lampara. Ang bawat anino ng lampara, sa itaas at sa ibaba ng tubig, ay sumasalamin sa isa't isa, tulad ng mga bituin na nahuhulog sa tubig, na lubhang napakarilag. Natatandaan pa ni Jingzi na noong bata pa siya, sa tuwing sasapit ang Lantern Festival, ang mga matatanda ay naghuhukay ng mga labanos at nilalagyan ng mantika, gagawa ng ilang parol na labanos, sinisindi ang mga ito at iwinawagayway sa tenga ng mga bata, na nangangahulugang sa bagong taon, ang mga bata ay maaaring matalas ang mata at tenga niya at matagumpay sa kanyang pag-aaral. Maagang bumangon ang mga bata, nagbihis at tumatakbo sa mga eskinita, at maririnig sa kalsada ang ingay ng mga bata na naghahabulan. Ang buhay na kapaligiran ay patuloy na umaasim sa buong araw. Kagabi ay pawis na pawis kami hanggang hating gabi. Parehong natulog sina Jingzi at Zhang Xiaoyu at hindi bumangon hanggang mga 3:00 ng umaga. Bago lumabas, gumawa si Zhou Xining ng maraming bagong damit para kay Jingzi. Pumili si Zhang Xiaoyu ng silk brocade cotton robe na isusuot niya, na may puting waistcoat sa labas. Likas na gwapo si Jingzi, at napakaganda nitong suotin. All in one, mas lalo siyang gwapo. Matapos siyang bihisan, hindi napigilan ni Zhang Xiaoyu na mapabuntong hininga, napakaganda ng asawa ko. Ilang beses ding tumingin si Jingzi sa bronze mirror, at lahat sila ay nagsabi na ang mga tao ay umaasa sa kanilang mga damit. Totoo ito, kaya ngumiti siya at sinabing, napakagwapo ni Xiaoyu. Hoy, ang iyong asawa ay marahil ang pinakasikat na tao sa Poetry Festival at Lantern Festival ngayong gabi, tama ba? Itinaas ni Zhang Xiaoyu ang kanyang ulo at buong pagmamalaki na sinabi, saan man ako pumunta, ang asawa ko ang pinaka-nakakasilaw na tao. Sa mata ni Zhang Xiaoyu, si Jingzi ang araw at buwan sa kalangitan, sino ang makakalaban niya? Masyadong late na bumangon ang dalawa, kaya tanghali na nang magdala ng pagkain ang kalbong waiter. Siyempre masaya siya. Nais ng kalbong waiter na hindi kayang bayaran ni Jingzi ang buong araw, para makatipid pa siya ng pera sa pagkain. Matapos itong ibigay, hindi niya nakalimutang sabihin, Sir, itong pera. Kunin mo. Sa pagkakataong ito ay naglabas si Jingzi ng 500 tael silver note at iniabot ito. Natigilan sandali ang kalbong waiter at agad itong sinalo. Halos mamilipit ang mukha niya sa kakatawa. Okay. Matapos sabihin ang, okay, ng 3 beses na sunod-sunod,
ang kalbong waiter ay aalis na, ngunit pagkatapos ay tila bigla siyang may naisip at sinabing, nga pala, young master. Lantern Festival ngayon, magtipon tayo sa Immortal Tower. Dito gaganapin ang taunang Shangyuan Poetry Festival, at magkakaroon ng parol na palaisipan na aktibidad sa paghula sa bulwagan, kaya't tila hindi nagpapakita ng talento ang batang master sa ibaba. Ang kanyang kakayahan. Talaga, nagpakita rin ng interes si Jingzi. Siya ay mukhang tuwang-tuwa, masarap ang iyong panlasa. Ang mga babae sa mga brothel sa Jingzhou ay tinatawag akong talento kapag nakita nila ako. Gagantimpalaan ko sila ng pera kapag ako ay masaya. Haha, talento talaga ang young master. Umalangaw-ngaw ang kalbong waiter, ngunit sa loob-loob niya ay napamura siya, kung hindi niya gusto ang pera sa iyong kamay, sinong hindi tatawag sa iyo na tulala. Gayunpaman, siya ay napakatanga at madaling linlangan. At least natapos na ang gawaing inayos ni shopkeeper Hu. Masayang nag-isip ang kalbong waiter, at sinabihan si Jingzi na huwag kalimutan ang pulong ng tula at mga aktibidad sa paghula ng bagtong ng parol sa ibaba, at pagkatapos ay bumaba. Nang isara niya ang pinto at umalis, nginisyan din ni Jingzi. Ngayong gabi, tuturuan kita ng leksyon. Sa katunayan, kumpara sa Shangyuan Poetry Society, si Jingzi ay pinaka-interesado sa Lantern Festival at hindi gaanong interesado sa mga pagtitipon ng tula dahil napakaraming pagtitipon ng tula ang nakilahok niya pagkatapos ng paglalakbay sa paglipas ng panahon, at ang bawat pagtitipon ng tula ay lubhang nakakaaliw. Medyo napagod siya sa pagkapanalo sa unang pwesto. Ang mga master ay nag-iisa. Sa makatuwid, siya ay talagang tamad na lumahok muli, ngunit upang maturuan ng leksyon si Prinsipe Yu at ang iba pa, kailangan niyang gawin itong muli. Bukod dito, narinig ni Jingzi kahapon sa labas ng pinto ng kanilang pakpak kung anong mga pamamaraan ang kanilang gagamitin upang magplano laban sa panganay na anak na babae ng pamilya Zhou, si Zhou Ziqiong, kaya gagawin niya rin ito ngayong gabi at gagamit ng sarili nilang pamamaraan para turuan sila ng leksyon. Sa pag-iisip nito, medyo nasasabik si Jingzi, at nagsimulang kumain kasama si Zhang Xiaoyu habang nakikipag-usap. Kabanata 879 na Kabanata 870 Lantern Festival, ikalawang update mangyaring mag-subscribe. After dinner, hapon na. Hindi nagmamadali si Jingzi at tinawag si Chen Jianan at ang iba pa sa silid upang pag-usapan ang kanyang mga plano para sa gabi. Matapos makinig si Chen Jianan, nakaramdam siya ng kaunting awa para kay Prinsipe Yu at sa iba pa. Hindi mabuti para sa iyo na masaktan ng sinuman. Kailangan mong masaktan ng isang hari na magaling magpanggap na baboy at kumain ng tigre. Ngunit kung si Jingzi ay nagpahayag ng kanyang pagkakakilanlan sa simula, kahit na si Yu Prince Wang ay hindi nang ahas na masaktan siya ng madali, ngunit sinasadya ni Jingzi na itinago ang kanyang pagkakakilanlan, na parabang inaakit niya ang isang ahas mula sa butas nito. Makahingi lang sila ng blessings hindi, kung target sila ni Jingzi, walang kwenta ang pagmamakaawa, maghintay lang sila at umiyak. At si Chen Jianan ay medyo palihim pa ring natutuwa, lalo na dahil gusto niyang makita kung ano ang magiging ekspresyon ng tindera na si Hu at ng kalbong waiter kapag nakita nilang kinuha ang kanilang Joxian Tower. Habang nag-uusap kami, dumating ang oras ng gabi bago namin namalayan. Nang bumaba ang isang grupo ng mga tao mula sa itaas, nakita nila na ibang-iba ang bulwagan ng Joxian Tower kumpara kagabi. Ang pinakakapansin-pansin ay ang bulwagan ay puno ng mga parol, at maraming mga katulong ang naglalagay pa rin ng mga tala sa mga parol. Malinaw, ang mga parol na ito ay ginagamit para sa paghula ng mga bagtong ng parol. Gayunpaman, kakaunti din ang mga tao sa bulwagan, dahil may higit isang oras pa bago ang Lantern Festival Poetry Festival, at ang mga tao sa lungsod ay nakarating na sa moat sa labas ng Roshao City, naghihintay na magsimula ang Lantern Festival. Hindi tumigil si Jingzi at iba pa, lumabas sila ng Joxian Tower at dumiretso sa moat sa labas ng lungsod. Eto na, pag-usapan natin ang Lantern Festival sa Roshao. To be precise, dapat itong Lantern Festival na malawakang kumakalat sa buong Angwo. Ayon sa alamat, bawat taon sa simula ng tagsibol sa panahon ng Lantern Festival, ang mga babaeng naghihintay na ikasal ay magsusulat ng kanilang mga kahilingan, o ilang matapang na babae, ang kanilang mga pangalan sa papel, at pagkatapos ay ilagay ang mga ito sa mga espesyal na parol upang hayaan silang lumiwanag. Bumaba sa ilog at sumabay sa agos. At sa gabing ito, magtitipon-tipon ang mga solong mahuhusay na tao sa tabi ng moat, pipili ng parol na buksan, at babasahin ang tala sa loob. Kung sila ang nakatadhana, siguradong maganda ang sitwasyon nilang dalawa. Ayon sa alamat, sa gabing ito, titingnan ni Yulaw ang mga lalaki at babae sa tabi ng ilog mula sa langit, at pagpapalain ng young master at young lady na ikinasal dahil sa mga parol upang magkaroon ng masayang kasal sa loob ng 100 taon. Ang alamat na ito ay naipasa sa libu-libong taon, at ito ay talagang humantong sa ilang sikat na mag-asawa. Biglang naging kakaibang tanawin ang Lantern Festival sa panahon ng Angwo Lantern Festival. Sa oras na ito ng taon, ang mga parol sa ilog at ang mga binibini sa tabi ng ilog lahat sila ay dumarating sa walang katapusang sapa. Pagdating namin sa gate ng syudad, madilim na. Isang maliwanag na buwan ang tumaas mula sa silangan, at ang lungsod ng Roshao ay tila natatakpan ng isang kulay pilak na tabing. Ang lungsod ay abala sa trapiko, may mga ilaw sa lahat ng dako, at ang mga tao ay dumarating at umaalis na parang tidal wave.
Ang bawat isa ay may hawak na isang maliit na parol sa kanilang mga kamay, na nagpapaliwanag sa gabi ng taglamig ng labis na maliwanag, tulad ng maliliit na gumagalaw na araw, na nagdaragdag ng maraming kagandahan sa gabi. Naglalakad si Jingzi at ang iba pa nang may narinig silang sumisigaw mula sa likuran, at pagkatapos ay may nakita silang may dalang nanginginig na sedan para sumalubong sa kanila. Hinayla ni Jingzi si Zhang Xiaoyu at mabilis na tumabi para maiwasang matamaan ng sedan. Nagrereklamo pa siya sa puso niya, anong klaseng cerebral palsy ito? Sa sobrang sikip ng kapaligiran, pinili niyang umupo sa isang sedan. May sakit siguro siya. Sa oras na ito, ang sedan na upuan ay dumaan sa kanila, at isang bahagyang magaspang na boses ang nagmula sa sedan na upuan. Pagkatapos ng isang taon na paghihintay, sa wakas ay Lantern Festival na. Magpapapatay pa ako ng ilang parol ngayon. Nang marinig ang boses na ito, natigilan si Jingzi, habang tinakto ni Zhang Xiaoyu ang kanyang bibig at tumawa, itong babae. Napaka-interesante. Bagamat ang tradisyon ng Lantern Festival ay ang pagpatay ng mga parol, mayroon ding tuntunin na ang isang babaeng walang asawa ay maaari lamang maglagay ng parol sa itaas ng moat at isulat ang kanyang hiling. Kung ito ay pupuluti ng isang magkasintahan sa ibaba ng agos, ito ay ang Diyos ng mga bulaklak na kumikilos bilang isang matchmaker, at sila ay isang tugma na ginawa sa langit. Tiyak na magkakasama silang tatanda, at mamumukadkad ang mga bulaklak at magdadala ng kayamanan. At ang babae sa sedan ay talagang gustong maglagay ng ilang parol. Kung maraming tao ang kumuha nito ng sabay-sabay, hindi ba ito masyadong matigas? Kaya, hinayla ni Jingzi si Zhang Xiaoyu at sinundan siya, napaka-curious sa hitsura ng babaeng ito at kung ano ang susunod na mangyayari. Habang lumalakad kami, parami ng parami ang mga tao sa kalye, at may mga ilaw sa lahat ng dako, na lubhang nakakapansin. Nang dumating sina Jingzi at Zhang Xiaoyu sa moat, nakarinig sila ng ilang, boom, at pagkatapos ay lumipad ang mga paputok sa kalangitan. Sa gitna ng mga pagsabog, nag-transform sila sa mga makukulay na pattern. Nagtinginan ang mga tao at naghiyawan. Walang hanggan. Pagtingin sa paligid, may mga makukulay na parol kung saan-saan, makulay at makulay, nag-aagawan sa kagandahan. Ang tunog na ito ay nagpapahiwatig din ng opisyal na pagsisimula ng Roshow Lantern Festival ngayong taon. Pumunta si Jingzi sa moat at orihinal na gustong hanapin ang malakas na babae ngayon lang. Bago niya ito matagpuan, naakit siya ng isang matandang may kahabag-habag na anyo sa tabi ng ilog. Dahil ang bawat babae ay maaari lamang maglagay ng isang parol, ang mga solong lalaki ay maaari lamang kumuha ng isang parol. Sa makatuwid, nakita ng ilang mahuhusay na tao ang mga babaeng gusto nila at nanatili sa kanilang tabi. Pagkababa nila ng parol, aakyat na sila at kukunin. Nagresulta din ito sa ilang sikat na mahuhusay na babae at dilag na napapaligiran ng malaking grupo ng mga mahuhusay na tao. Nang may baba siya, ang mga taong ito ay sumugod sa kanya. At medyo makapangyarihan ang kawawang matandang iyon. Nakita kong mabilis kumilos ang matanda at hindi man lang mukhang matanda. Ilang sandali pa, nakapulot na siya ng 4 o 5 parol, tiningnan niya ang papel sa lampara, at pagkatapos ay itinapon niya ang parol na may malamig na singhot. Sa lupa, hayaan ang mga tao na you're-on ka. Sa kanyang matulin na paggalaw, parami ng parami ang mga parol na nasayang. Ito ang hiling ng lahat ng magaganda at madamdaming babae. Ang iba marahil ay umaasa na ang mga parol ay kukunin ng taong nakatadhana, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sila ay kinuha ng taong nakatadhana. Anong kapahamakan sa gayong matandang lalaki? Ito ay talagang masyadong nakakairita. Hindi lahat ng babae ay naghahanda ng maraming parol tulad ng matigas na babae ngayon. Ang isa ay kinuha at marami pa. Nang isipin ito, hindi maipaliwanag na naramdaman ni Jingzi na ang dalawang taong ito ay talagang kamangha-mangha. Tugma. Itong matandang ito. Medyo kawili-wili. Hinawakan ni Jingzi ang kanyang baba at ngumiti, na tila nanunood ng saya. Ang matandang ito ay mukhang isang matandang bachelor. Sigurado ako, hindi isang bachelor ang naglakas loob na pumili ng mga parol na tulad nito. Haha, kahit isang bachelor ay hindi nakakakuha ng mga parol na tulad nito. Ngunit, bakit siya kumukuha ng napakaraming parol? May babae bang may in love sa kanya? Sa ganitong katandaan, natatakot ako na ang aking kalooban ay masyadong mahina, tama ba? Ang mga taong nanunood sa tabi mo ay nag-aasaran sa isa't isa, na naging sanhi ng isang pagsabog ng tawa sa dulo. Ang ilang mga batang babae ay labis na nagalit nang makita ang mga parol na maingat nilang inihanda na kinuha ng matanda, ngunit bilang mga babae, mahirap para sa kanila na makipagtalo. Hindi nakatiis ang ilang mga kabataang mahuhusay at humakbang para tanungin sila, ngunit halatang matigas ang matanda. Imbes na pansinin niya, pinulot niya ang isang kawayan na puno ng tubig at ibinato sa kanila. Ang mga mahuhusay na tao ay sasali sa Shangyuan Poetry Festival mamaya, ngunit lahat sila ay natatakot na ang kanilang mga bagong damit ay mabasa niya, kaya lahat sila ay matatalo. Kabanata 880 Little Girl Pau Piao, unang update, mangyaring mag-subscribe. Ang matanda ay isang bachelor, ngunit kung tutuusin, siya ay matanda na. Gaya nga ng sinabi ng mga yun kanina lang, kahit may balak siya, wala na siyang kapangyarihan.
Gayunpaman, ang pisikal na pagsuko ay hindi napigilan ang kanyang psikolohikal na pagtugis, kaya ang matanda ay bumuo ng isang espesyal na libangan, iyon ay, siya ay namumulot ng mga saranggola at parol sa panahon ng Chinese Valentine's Day o Lantern Festival, at pagkatapos ay buksan ang papel sa mga ito. Hubad. Kailangan niyang tingnan kung gaano ka-bold at walang hiyang mga babae ngayon. Matapos itaboy ang isang alon ng mga mahuhusay na tao, ngumisi ang matanda. Isang bungkus ng silver pewter spearheads, mga walang kwentang bagay. Kung mas bata ako ng 12-dosenang taon, ano ang kailangan mong gawin sa Lantern Festival? Reklamo ng matanda sa isip at nagpatuloy sa pangingisda. Maya-maya, dumampot ang matanda ng 4 o 5 parol at binuksan ang una, at nakita niya ang ilang mga salitang baluktot na nakasulat dito. Ang maliit na batang babae ay kamakaway, kasing tahimik ng isang birhen, kasing aktibo ng isang kuneho, sinisipsip ang espiritu ng langit at lupa, tinitipon ang kagandahan ng langit at lupa, maamo at banal, mahiyain at kaakit-akit. Kung interesado ang young master, magagawa mo. Ang susunod na nakasulat ay ang lugar ng petsa. Pagkabasa nito ay ayaw nang magbasa pa ng matanda. Ito ay masyadong walang kwenta. Kahit kasing ganda ng bulaklak ang babaeng iyon, hahamakin pa rin niya ito. At saka, sa tingin niya, ang babaeng marunong sumulat ng mga ganitong masasamang salita ay malamang na hindi masyadong maganda, di ba? Kahit ang sulat kamay ko ay hindi kasing ganda ng sa akin. Nagdududa talaga ako kung babae ba ito o isang malaking lalaki na tumatama. Umiling-iling at nagrereklamo tungkol sa unang parol, binuksan ng matanda ang tala sa pangalawang parol. Pagkatapos lamang ng isang sulyap, natigilan siya. Akala ko mali ang nakita ko, kaya kinusot ko ang aking mga mata, at muli itong tiningnan ng matanda, at nakita ko na baluktot pa rin ang nakasulat. Ang batang babae ay kamakaway, kasing tahimik ng isang birhen, kasing aktibo ng isang kuneho, sinisipsip ang espiritu ng langit at lupa, tinitipon ang kagandahan ng mundo. Oo, ang tala sa pangalawang parol ay eksaktong kapareho ng una. Kinumpirma ng matandang lalaki na ang babaeng naglagay ng parol na ito ay hindi lamang masamang hitsura, kundi pati na rin lubhang walang kabuluhan. Matagal nang nabubuhay ang matanda at nakapulot ng napakaraming parol ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng babaeng naglalabas ng 2 parol na magkasunod. Napakawalang hiya. Dahil sa paghamak sa unang 2 parol at sa piyaw-piyaw, sa itaas, binuksan ng matanda ang 3 parol. Pagkatapos lamang ng isang sulyap, siya ay natigilan, at pagkatapos ay agad na bumaling sa ika-4, ika-5. 5 parol. Matapos buksan ang lahat, ang matanda ay desperado at nagalit. Pinagalitan niya ang kanyang ina sa kanyang puso. Isang tao ang naglabas ng 5 sunod-sunod na parol, at pagkatapos ay hinayaan siyang kunin ang mga ito. Gaano kakawalan siya? Nang kumalma ang matanda, dinampot ng matanda ang huling parol mula sa ilog, patuloy pa rin sa pagdarasal sa kanyang puso na huwag na niyang kunin ang walang hiyang parol na iyon. Pinulot pa lang niya ang parol at bago pa niya ito masilayan ay nabalot na ng matabang itim na anino ang kanyang katawan na ikinagulat niya. Nang iangat niya ang kanyang ulo at makita na ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay higit na mapagbigay kaysa anino, labis siyang nabigla. Nanay, ito ba ay isang itim na oso na naging tamad? Ang taong nagpakita sa harap ng matanda sa sandaling ito ay ang espiritu ng itim na oso mas tumpak, ito ay si Liu Paopiao, ang may-ari ng parol. 5 parol daw ang inihanda ni Liu Paopiao ngayong araw. Bagamat matapang ang kanyang estilo, hindi siya gaanong matapang kapag umarte. Kung tutusin, nakakahiya para sa isang babae na maglabas ng 5 parol na magkasunod. Pumili siya ng isang lugar na kakaunti ang mga tao at lihim na inilagay ang mga parol. Dinala ng 5 parol ang puso ni Liu Paopiao at lumutang kasama ang umaagos na ilog, umuugoy-ugoy hanggang sa ha. Sino ang kumuha ng lahat ng aking mga parol? Inilabas ang mga parol para kunin ng mga tao. Kung bakit galit na galit si Liu Paopiao ay dahil ang taong pumulot sa kanyang mga parol ay isang tao, at siya ay isang matanda na. Yung tipong mas matanda sa tatay niya. Pumunta ako dito para pumili ng asawa, hindi para kilalanin ang tatay ko. Napasigaw si Liu Paopiao sa kanyang puso, kung kukunin lamang ng matanda ang isa sa kanyang mga parol, maaari na lang niyang magpanggap na hindi niya ito nakikita. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang 5 parol. Pero nakapulot talaga siya ng 5 parol sa isang hininga. Ngunit hindi ito masisisi sa matanda. Sino ang humiling kay Liu Paopiao na pagsamahin ng 5 parol? Tumangala ang matanda kay Liu Paopiao, nakaramdam ng kaunting takot sa kanyang puso. Ang sino mang makakita ng ganoong kalakas na babae na sumulpot sa kanyang harapan ay malamang na magkakaroon ng ganitong uri ng takot. Ito, kuya, malakas na lalaki, at babae, ang lumulutang sa isip ng matanda, ngunit sa huli ay wala siyang nasabi dahil tila napakahirap para sa kanya. Ano bang problema mo? Hindi na niya ako gusto di ba? Hindi mapakali na sabi ng matanda. Anong meron? Haha. Ang mukha ni Liu Paopiao ay kumislap sa isang panunuya, na nagdagdag ng mas nakakatakot na tingin sa kanyang nakakatakot na mukha. Bakit mo kinuha lahat ng parol ko? Pinigilan ni Liu Paopiao ang kanyang boses, dahil natatakot siyang malaman ng mga tagalabas na mag-isa siyang naglalabas ng 5 parol, at magiging sikat na siya noon. Ikaw, si Liu Paopiao.
Sa wakas ay napagtanto ito ng matanda, at ang takot sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng paghamak at paghamak. Huwag nating pag-usapan ang pagiging tahimik bilang isang birhen, ngunit gumagalaw tulad ng isang kuneho. Takot akong gumagalaw na parang matabang baboy. Pakiramdam ng matanda ay may nagawa siyang mabuti ngayong araw. Kung hindi niya kinuha ang 5 lampara, ngunit kinuha ng 5 kabataang lalaki ayon sa pagkakabanggit, ang mga kahihinatnan ay nakapipinsola. Sa makatuwid, naramdaman ng matanda ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaluwalhatian sa kanyang puso. Ba, karapat-dapat ka bang tawaging Paupiao? Dumura si Liu Piaopia, na may pangit na mukha. Tinatanong kita, bakit mo kinuha ang parol ko? Matapos kumpirmahin ng matanda na ang babaeng nasa harap niya ay si Piao-Piao, galit din niyang sinabi, sa itsura mo, may lakas ka pa ring loob na sabihin na tahimik ka na parang birhen at kasing aktibo ng kuneho. Gusto kong alagaan mo. Mabangis na sabi ni Liu Piao sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Kung hindi lang siya nag-aalala sa mga taong naglalakad sa tabi ng ilog, hindi niya napigilan ang kanyang mga kamay at hinampos ng martilyo ang matanda. Galit na galit din ang matanda at napaisip, gusto mo pa ba akong alagaan? Pagkatapos ay aalagaan ko ito ng mabuti. Sa pag-iisip nito, ang matandang lalaki ay sumigaw, halika at tingnan. Tumahimik ka. Sa sandaling sumigaw ang matanda, nabigla si Liu Piao. Kung kakalat ang bagay na ito, hindi pa siya makakapag-asawa. Kaya't sa isang malakas na sigaw ay sinugod niya ang matanda. Sa ganoong momentum, ipinangako niya na papatayin ang matanda. Sa katalinuhan ng matanda, natuklasan na niya ang panganib, lalo na kung iniisip niya ang mataba nitong puwitan na nakapatong sa kanya. At pagkatapos ay tumakbo ang matanda. Nung sumigaw ang matanda kanina, narinig ito ng mga tao sa tabi ng ilog, kaya napatingin silang lahat dito. Nang tumingin sila, nakita nila ang isang eksena ng isang malakas na babae na humahabol sa isang matandang lalaki. Hindi nila maiwasang mapabuntong hininga na ang mga babae ngayon ay masyadong matapang, di ba? Kalimutan ang tungkol sa paghabol sa mga lalaki, paghabol sa isang lalaking ganoon katanda. Anong masamang kapalaran? At pinuri siya ni Jingzi, na nakasaksi sa buong proseso. Tila napakasimple pa rin ng mga kaugalian sa Roshow. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.